Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalob sa atin ng Panginoon ngayong pong umaga, ito po ay nasa Psalm 124 verses 6 to 7. Ang sabi po ng Bible, "Blessed be the Lord who hath not given us as a prey to their teeth. Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers. The snare is broken and we are escaped." Well, the title of our topic for this morning is Praise to the Lord who helps. Parang ito po yung sinasabi ng psalmist na sila ay nagpupuri dahil mayroong Panginoon na tumulong. At dapat din po tayo bilang mga mananampalataya, dapat lagi ho tayong nagpupuri sa Panginoon sapagkat alam naman ho natin na sa araw-araw na ginawa ng Diyos, tayo po ay Kanyang tinutulungan, tayo po ay laging binabantayan ng Panginoon. Kaya nga kung tutuusin, ito hong kapahayagan ng psalmist na ito maging magandang kapahayagan din po ng bawat isa sa atin na talagang atin pong nararanasan. Ano ho ang pag-alalay ng Diyos sa atin pong mga buhay. Kung mapapansin po ninyo, sabi po kasi dito sa verse number 6, "Blessed be the Lord who hath not given us as a prey to their teeth." Ang tinutukoy po rito mga kapatid, yung mga gumagawa sa kanila ng masama na ang tingin sa kanila, mga kapatid, parang ganito po isang mabangis na hayop at sila po yung kanilang hinahunting. Sila yung pagkain. Well, ganun din naman po. Alam naman natin na sa araw-araw, ang dyablo lagi hong nakatingin at nagbabantay din sa atin para tayo po kumbaga hanapan ng pagkakataon na tayo po maatake. Ika nga ng Bible, malinaw na sinabi ho ng salita ng Diyos, is like a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So, ganyan po ang ginagawa ng kaaway sa bawat isa. Kaya nga, ito ho yung magandang tignan natin. Paano nila nasabi na sila ay nagpupuri sa Panginoon sa idea na ang sabi po rito, praise to the Lord who helps. Kaya nga salamat na lang kasi kung walang tumulong sa kanila, mga kapatid, tingnan nyo po, ito ho yung pangyayari. Kasi unang bagay na nakita ko po rito, the threat of the enemy. Kung walang tutulong, ito ho yung kanilang magiging kalagayan. Ito ho yung kabuuan ng chapter 124. Sundan po ninyo, verses 1 and 2. Sabi po ng Bible, "If it had not been the Lord who was on our side, now may Israel say, if it had not been the Lord who was on our side, when men rose up against us." Ito ho yung banta sa kanila. May mga tao na talagang kahit naman din ho tayo, hindi lang sa kanila Talagang may mga taong tatayo at alam nyo po, darating sa buhay natin na talagang hindi ho natin magugustuhan. Yung kanilang gagawin. Kaya nga, nung sinabi po ng verses 1 and 2, ito ho yung sinasabi ng Bible na threat sa kanilang buhay. Kaya nga salamat na lang kasi kung walang tumulong na Panginoon, ito ho yung kanilang magiging kalagayan. May mga tao na talagang magagalit, may mga tao na gagawan sila ng masama, gagawin silang alipin, o kaya ang pinaka-worst nito, sila po ay papatayin. Para angkinin yung kanilang lupa, para angkinin yung kanilang mga ari-arian at kung ano pa yung pwedeng mapakinabangan sa kanila. O kaya, kung sila naman gagawing alipin, mga kapatid, alam naman ho natin na sa lumang tipan, pag ginawa silang alipin, sila po ay taga-silbi at taga-provide ng kanilang pangangailangan kung sino yung umalipin sa kanila. Kaya nga, yun ho yung kalagayan ng bayang Israel sa panahon na nun sila po ay nandoon po sa Ehipto. Kaya nga mga kapatid, alam nyo ho, talagang wala na lang talagang sapat na kaisipan yung taong mas pipiliin pang maging alipin kaysa sa binigyan ng Panginoon ng kalayaan. Kaya nga, yun ho yung nakita ko, mga kapatid, na unang bagay na magandang i-consider natin na kung bakit, sila'y nagpupuri sa Panginoon sapagkat may Panginoon na tumulong. Kasi nga, nakita nila na mayroong banta sa kanilang buhay. And then, pangalawang bagay na nakita ko po, kaya napakahalaga na kinikilala natin, yung magagawa ng Panginoon sa atin pong buhay. Number 2, the terribleness of the enemy. Kanina sabi ko, ito yung banta na may mga taong babangon at tatayo, sila po ay aatakihin at gagawing alipin o kaya baka patayin. And then pangalawa, nakita ko po from verses 3 to 5. Sundan po ninyo, sabi po rito, verse number 3, "Then they had swallowed us up quick when their wrath was kindled against us. Then the waters had overwhelmed us, the stream had gone over our soul.
then the proud waters had gone over our soul. So, ibig sabihin, parang ganito sila po lulukuban. Kumbaga, sasakupin. Alam naman ho natin na ito ho talaga ang pakay ng kaaway sa kanila. Ganito katerible ang intensyon ng dyablo sa buhay ng mananampalataya. Kaya tandaan po ninyo, huwag nating payagan na ang dyablo makasingit sa atin pong buhay sapagkat bibigyan niya lang tayo sa simula ng magandang pabor. Pero ang totoo, ang gusto niya wasakin ang ating pong buhay sa harapan ng Panginoon. Hindi na ho niya tayo maaangkin. Hindi niya na ho tayo mababawi sa kamay ng Diyos at sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Sinabi po yan ng John chapter 10. No man is able to pluck you out of my Father's hand and even in His hand. Sabi ng Panginoong Hesus. So hindi na ho tayo mababawi ng kaaway. Pero pwede niya tayong wasakin, pwede niya tayong alisin sa bagay na ginagawa natin sa harapan po ng Panginoon. Kaya nga, ang gusto kasi ng dyablo, pagharap natin sa Panginoon, umiiyak po tayo. Umarap tayo sa Panginoon ng luhaan para sa Kanya. Yun na yung Kanyang tagumpay kung talagang Kristiyano na tayo. Kaya nga, ang dyablo pilit na gumagawa sa buhay ng mga mananampalataya para tayo po ay linlangin at ilayo sa kalooban ng Panginoon. Ganito po katindi. Ang gagawin sa kanila kung hindi po tumulong ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, lagi ho nating kilalanin yung magagawa ng Diyos sa buhay natin sa araw-araw dahil hindi ho natin sigurado kung papaano po aatake ang kaaway. Pero alam ko po, ang intensyon ng dyablo ay wasakin ang ating buhay. Kaya nga terrible yung kanyang mga binabalak kung tutuusin, kung talagang malalaman lang ho natin. Sa likod ng ginagawa ng kaaway, kung ano po yung kanyang talagang plano. Mga kapatid, talagang matatakot tayo. Kaya nga salamat na lang sapagkat may Panginoon na talagang laging on time tumulong, may Panginoon na laging available para tayo ay tulungan sa atin pong mga kalagayan. Kaya nga terrible po ang intensyon ng kaaway sa buhay ng mga mananampalataya. Yan ho yung pangalawang bagay na nakita ko. And then number 3, the triumph over the enemy. Sabi po ng verses 6 to 7, mga kapatid, ang ganda ho nito. Pakinggan po ninyo. Sabi po ng verse number 6, Blessed be the Lord who hath not given us as a prey to their teeth. Yan ho yung passage natin Yan yung main text natin. Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers. The snare is broken and we are escaped. Parang ganito Parang tayo nahuli. Nandyan na ang kaaway. Talagang alam naman natin na ang dyablo, lagi ho yung nagmamansyag. Kumbaga, nandoon na ho yung bitag. Parang nakaabang na at malapit na tayong, alam nyo kumbaga, kainin ng kaaway. Pero salamat na lang sapagkat, ang sabi ho rito sa verses 6 to 7, hindi po hinayaan ng Diyos who hath not given us as a prey to their teeth. Kung nahuli man tayo, kumbaga, talagang ganun may mga pagkakataon na tayo po nakakalimot, bumibigay, nandun na sa punto na tayo po nahuli na ng kaaway. Alam nyo ang kagandahan nito? Ang sabi ng Bible, hindi pa rin niya pinayagan na tayo po ay masakmal. Anong ginawa ng Diyos sa verse number 7? Yung bitag na yon, yung paraan ng kaaway na yon, winasak ng Diyos para tayo po ay palayain. Kita nyo mga kapatid kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa atin. May mga pagkakataon na ho na talagang tayo ay nakakalimot, at nandoon na ho tayo sa bitag ng kaaway. Pero anong ginagawa pa rin ng Panginoon? Pilit niyang tinatanggal yung parang tanikala at tayo ay gustong ibalik ng Diyos sa kanyang kalinga, sa kanyang kalooban. Kaya nga mga kapatid, sana po talagang lagi lang ho nating isipin, at kilalanin na ang Panginoon ay meron pong magandang plano para po sa buhay nating lahat. Kaya huwag na ho nating explore pa kung ano yung mangyayari sa buhay natin pag nawala ho tayo sa kalooban ng Diyos. Sisiguraduhin ko po, hindi magiging maganda ang kalagayan ng isang mananampalataya na nasa bitag ng kaaway. Wala hong magandang plano ang kaaway. Kaya nga sabi ho dito para tayong kakainin unti-unti ng kaaway, ng mabangis na hayop, yung atin pong kalamnan. Kaya nga mga kapatid, doon ko lang nakita, na talagang kahit nandoon na ho tayo sa sitwasyon na nabitag na ng kaaway ang Panginoon, hindi pa rin po tayo pinababayaan. Sabi ho ng verse number 7, kanyang sisirain o sinira, yung mga patibong at bitag na siyang talagang pwedeng alam niyo po, mambiktima ng mga mananampalataya. Kaya
nga mga kapatid, ito ho ang tignan natin. Sa Panginoon, meron tayong kasiguruhan. Sa Panginoon, meron tayong tiyak na tagumpay. Kaya nga, sana mga kapatid, lagi ho nating bigyang pansin yung plano at kalooban ng Diyos para po sa ating mga buhay. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng verse number 8, our help is in the name of the Lord who made heaven and the earth. Ito, naalala nyo to, mga kapatid, di ba? Laging binabanggit na siya ang gumawa ng langit at ng lupa. Parang gusto kong sabihin kasi itong talatang ito, sa Panginoon, wala hong mahirap at imposible. Yung langit, kung paano nabuo yan, imposible yan. Paano nagkaroon ng lupa? Paano nagkaroon ng katubigan? Paano tayo nabubuhay sa mundong ito? Ang sabi ho ng Bible, siya ang lumikha ng lahat ng yan. Kaya nga, our help is in the name of the Lord. Kaya nga mga kapatid, tingnan ho natin na meron tayong Diyos o Panginoon na makapangyarihan at higit sa lahat, ang sabi ng Bible, siya ang lumalang ng langit at ng lupa. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay nabusog at napagpala ng salita po ng Panginoon. Samantala, gusto ho nating pasalamatan at batiin yung mga kapatirang nakasama po natin for this morning. Kay Mami na nandyan po sa Pasig, kay Sister Len, maraming salamat at nawa patuloy kang palakasin ng Panginoon. Sana Mami ay pagkalooban ka ng Diyos ng malusog na pangangatawan. Pagalingin ka na. Doon sa iyong iniindang masamang pakiramdam sa iyong katawan. Pinagpe-pray ka namin. And maging kay Ninang Alice, mula naman po dyan sa Bagong Baryo, maraming salamat din po sa pag-join. At maging kay Ninang Ana Lacuna, mula po sa Fairview, Quezon City, maraming salamat po sa inyo and God bless po sa inyong family. Thank you rin kay Nanay Denden na nandyan po sa Valenzuela. Maraming salamat sa pag-join. At maging kay Ninang Kitten and kay Sigi, dyan po yan sa may Quezon City. Good morning po sa inyo And maging kay Ate Rose, dyan po sa may Bagong Baryo. Maraming salamat din. At maging kay Sister Hannah, mula naman sa kanyang trabaho dyan sa Caloocan, maraming salamat din. Thank you rin kay Lizelle, kay Zia, and Isa Beltran. Alam nyo, nakakatuwa itong pamilyang ito, itong mga magmaming ito. Pag nakikinig po sa atin, kadalasan 3 sila. Laging kasama ni Lizelle yung kanyang 2 chikiting. Good morning sa inyo dyan sa Imus. Maraming salamat din kay Preacher Christian, Preacher Rodel, Preacher Bedic, and Brother Gob. Maraming salamat sa inyo sa pag-join ngayong umagang ito. Thank you rin kay Ate Carmen Ilalim, mula naman sa Vietnam. Maraming salamat po. Thank you rin kay Ate LV Bautista. Diyan po yan sa may Bagong Baryo, Caloocan. Thank you rin kay Preacher Chris, Preacher Carlo, mula naman po sa Calbayog, Samar. Ayan, nakakatuwa naman. At maraming salamat sa inyo, mga preachers na nandyan sa Calbayog. And maging kay Ninang Mirna Reyes, maraming salamat po from Bagong Baryo, Caloocan. At maging kay Sister Weng, kung siya ay nasa trabaho na, malamang Quezon City na po siya ngayon ng mga ganitong oras. So thank you Sister Weng sa pag-join. Maraming salamat sa iyo. Nawa ingatan ka ng Panginoon at sana talagang patuloy na gumawa ang Diyos sa atin pong buhay. And maging kay Ate Stella, kasama niya yung kanyang 2 anak na si Eli and Lucas. Good morning sa inyo dyan sa Potrero, Malabon. Maraming salamat, Sister Stella. And maging kay Ate Nelly and Bobby Pascua, mula naman dyan po sa lugar ng Bagong Baryo pa rin. Thank you po sa pag-join, Ate Nelly. At maging kay Sister Jen Baculpo ng Valenzuela. Good morning, Sister Jen. Thank you rin kay Sister Mati Gekilio. Naku, nalaman ko kay Sister Marivic, meron ka palang parisan. Mukhang masarap ang paris dyan sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig ng salita ng Panginoon and God bless sa bago nyong business. And maging kay Sister Rica Ranalan, mula naman dyan sa may bagong sa may Calbayog pa rin. Samar, sorry, akala ko si Rica ay dito sa atin sa Caloocan. So good morning Sister Rica. At naway patuloy kang gamitin ng Panginoon blessing. Yung nakikita namin na ginagawa mo sa gawain ng Panginoon. God bless sa iyo. Thank you rin kay Brother Arnel de Asis. Nako, ito ba nasa Parañaque o nasa Bagong Baryo? Kasi ang alam ko, parang ang trabaho nito, parting south din. Medyo malapit dito sa amin. Ingat na lang, Brother Arnel, and God bless sa inyo ni Rian. Thank you rin kay Sister Jessa Osenada from Paranas. Ayan, good morning, Sister Jessa. At natutuwa tayo kasi yung in-invite ni Jessa, kasama natin ngayong umaga. Alam niyo kung sino? Si Sister Ivy Dakutanan. Ayan. Dakutan, sorry. Tama ba ako? Ivy Dakutan. Saan kasi kung Dakutanan. Dakutan from Paranas pa rin. Ayan. Good morning, Ivy. At sana patuloy kang makapakinig ng salita ng Diyos. Welcome na welcome ka dito sa Light Ministry of Caloocan. God bless sa inyo dyan sa Paranas at maging kay Brother Samuel Lacuna. Kasama rin natin ngayong umaga. Good morning, Brother Sam. Ingat din sa work at nawa patuloy
patuloy kang palakasin ng Panginoon. Thank you rin kay Sister Althea Junio na nasa Bacolod City. Good morning sa iyan, Althea, at sana'y patuloy ka rin gabayan ng Diyos. At maging kay Sister Jennifer Dakutanan. Ayan, ito, Dakutanan na talaga ito. Kanina, Dakutan. So ngayon, Sister Jennifer Dakutanan. Di ko lang alam kung si Jennifer ba ay nawawala. Ano? Nasaan na ba si Jennifer? Alam mo yung commercial na yun, si Bulak nawawala. So si Jennifer po yun. Nasaan ba si Jennifer? Baka nasa ano to, sa Paranas. Ano? At kasi doon mayroong malakas na signal dyan po sa area ng Katbalogan. Ano ho? So salamat sa pag-join, Sister Jennifer, at maging kaninang Floor, good morning po mula po sa Bagong Baryo. Maraming salamat sa pag-join. At yung mga kapatid po natin from East Bagong Baryo, kasama natin Nani Cristina Gueta, maging si Nani Rosita Andres at Ashley Chico. Ayan, naka-join po sila sa atin. At maging si Sir Gypsy, alam ko, nasa work na rin to, dyan sa may Victory Mall. Good morning, Sister Gypsy, and God bless sa inyong family. Maraming salamat. And maging dito po sa bahay, maraming salamat. Kasama namin, Preacher Alvin, Sister Rachel, si Ate Sara, and of course, Sister Eliza. Ano po, alam naman natin na ito yung kanyang ministry. Ano po, yung ating media ministry. God bless sa ating Team Las Piñas. At kasama rin natin, Brother Joel Lacuna, mula naman sa Dubai. God bless, Brother Joel. Thank you sa pag-join. At nawa, patuloy kayong ingatan ng buo ninyong pamilya dyan. At yung mga anak mo nandito sa Pilipinas, gabayan ng Panginoon, at patuloy silang bigyan ng Diyos ng karunungan kasi dito nag-aaral. Ano ho? Pag-pray natin na sana'y talagang gumawa ang Panginoon sa kanilang family. And maging kay Sherry Rose de la Cruz, mula naman sa Imus, Cavite. Maraming salamat, Sister Shem. Naku, natutuwa ako sa bago niyong blessing. Ang ganda ng pinuntahan nyo, dyan sa may Bataan, Mariveles. Para kang nasa ibang lugar. Parang akala ko nga, nandoon kayo sa Batanes parang itsurang Batanes yung spot ng picture. Naku, nakakatuwa naman. Nagkaroon kayo ng time mag-banding. God bless and ingat. Kamusta na rin kay Brother Bench. And gusto nating batiin ng happy birthday si Sister Darling Lacuna. Si Lorena Lacuna. Ngayong araw na ito, birthday niya. Nagse-celebrate siya ng birthday. Sana kung nanonood siya ngayon, masaya tayo dahil naririnig niya na binabati namin siya at nababasa niya malamang yung comment ng mga kapatiran na happy birthday, Sister Lorena o Darling Lacuna. Again, salamat po sa lahat mga kapatid. Announcement po. Announcement. Pakinggan po ninyong maigi. Wala muna ho tayong family altar simula po ngayong gabi. Ngayong araw na ito, wala muna ho tayong family altar sapagkat magbibigay daan po tayo sa mga preparation and practices na gagawin po para sa ating anniversary. Yung mga kailangang mag-practice, abangan nyo ho ninyo yung announcement ni Sister Glidel kung sino po ang magpa-practice mamayang gabi. Pero parang sa pagkatanda ko sa sinabi niya, yung mga instrumentalist. Yung mga instrumentalist ang may practice mamaya sa ganap na 6:30 p.m. Mga kapatid, yung mga musician natin and backup singers, don't forget, 6:30 tonight, meron kayong practice sa church. Kaya sinabi ko na yung oras para wag kayong makalimot at pakibanggit na rin sa mga hindi naka-join na mga musician natin, pakisabihan na po sila, i-PM nyo na, i-chat nyo na, i-message nyo na, lahat na gawin ninyo para makarating sila ng on time sa church. Again, marami pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield, when you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed, and you never change, and you never
will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea. Though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never